I love you too. Look after daddy, huh? Okay. So I will get... Just normal fries, babe. Okay. Yeah. And some meats. Yeah. Okay. Okay? I'll see you in a while. Love you. I love you too, darling. Sai is here, okay? Just call him. He's good as gold, darling. Okay. See you in a while. Darling. Don't leave daddy here, nak, ha? Okay. May mga gustong ipabili si babe at masaya ako dahil alam ko kakain siya. Hi mga ka-fam. So mamimili ako ng ng mga meats kasi wala nang laman ang freezer namin. Tapos ipapaayos ko rin ang relo ni babe. Kaya tinawagan ko muna si papa para makauwi. Para may kasama dito si babe. Although andito naman ang anak ko, pero syempre paniguro na rin yung akin na lalo na bata pang anak ko, hindi niya naman talaga kaya si daddy niya. Hintayin ko lang si papa na dumating. Then saka ako aalis. Paandarin ko lang muna siguro tong motor para uminit. Nag-stop over nga pala ako dito muna sa 7-Eleven para kumain ng lunch. Mayroon ba manok? Or yan na lang ang isa na tira? Pero kung gusto mong magantay, 10 minutes. Ilang pesos? Kailangan ko pa sana ng isa para maging dalawa. Oo. Oo, bali yung... Okay lang ako dito lang ako sa isa. Oo, pero hindi lang spicy. Hindi. Thank you. Okay lang. Tapos nagkuha lang ako isang lemonade. Pagkatapos nga ng 10 minuto, nakuha ko na ang aking manok. Alam nyo, nagustuhan ko dito sa 7-Eleven kasi masarap din ang fried chicken nila dito. Kaya dito ako madalas kumakain din ng fried chicken sa 7-Eleven. Pagkatapos ko nga kumain, pumasok ako sa loob ng City Mall para humugas ng kamay. Since hindi ako nagagamit ang kutsara doon sa 7-Eleven, dito na lang ako naghugas ng kamay sa loob ng City Mall. At anyway, nasa labas lang pala ng City Mall ang 7-Eleven, kaya malapit lang. At wala nga pala sabon dito sa loob ng CR ng City Mall. Pero okay na rin kasi nagdala rin ako ng alcohol. Kahit saan ako mapunta, lagi ako nagdadala ng alcohol. Just in case lang naman. O diba, mabango na yarn. Magpapatuyo nga din sana ako ng kamay kaso hindi nagana ang hand dryer nila at wala din silang tissue. Naalala ko noon doon sa lugar namin, kapag pupunta kami ng market, kailangan namin magbihis, yung talagang bihis na bihis ka. Pero dito sa Boracay, kahit nakapang bahay, okay na, gora na. Pero depende din naman sa kung gusto mo mag-ayos o hindi, di ba? Lumabas na nga pala din ako ng City Mall dahil dito ako sasakay ng e-trike papunta sa my watch shop. So naisip ko na unahin ko muna ipaayos ang relo ni babe bago ako bumili ng meat. At ito na nga, nakasakay na ako ng e-trike. So ito pala ang tinatawag na e-trike sa amin sa Boracay. Nandito na nga ako. Ayan, nakikita nyo ang lugar na yan. Diyan kami palagi nagpapaayos ni babe ng relo. So, itong relo ni babe, dalawa talaga ang sira. So, bukas siya ng 9 AM ano ba yan? Nabubulol ako until 4 PM. So, ayan si kuya na nag-aayos ng aming relo ni babe. So, kinato siya ni kuya, kaya kilala niya na si babe. Ang ginakinayo mo? Kasi naubusan yung battery. Ang bot kay di bagyan pa kayo namon last time. Mga after 1 month napatay siya bigla. Tapos ang ginobra ni Jan, ano niya sa foam. Daw ginamuna niya balaga andar lagi. Tapos gapatay ulit. Pitsik ko ba? Ayan, gaandar na pareho.
Agad na nga ako pumunta dito sa Carnivora. Dito pala ako mamimili ng meat, ng steak. So, mayroon sila ditong steak. Angus, ma'am. Angus? If I... Tigpilang Angus. 2,082. Tama nga ang presyo na narinig nyo. Ang presyo ang kilo ng Angus beef ay 2,192. So, dito marami silang meat na pagpipilian. Kung mapapansin nyo, yung ibang mga nakabag na, yun ay ang order na. Yung iba naman na naka-plastic, yun ay ang binabalot nila sa plastic. At talagang naka-freezer talaga ang tigas ng mga meats nila. Ay, ito po. Ano to? Ito yung mga steak. Pagkatapos mo nga pala bumili or habang bumibili ka, pwede mo rin ipahiwa sa kanila ang kahit na anong slice na gusto mo. Mayroon silang mga 1 inch, 2 inch, 1.5 inches, yung mga ganon-ganon na sukat. Naghahati din sila ng ganyan. At ayun nga, ang sinabi ko nga, nagbigay ako sa kanila ng instruction na ang Angus beef ay hatiin lang sa dalawa kasi mayroon akong isa na nakuha at medyo malaki. So pinahati ko na lang sa dalawa. Ito namang mga nakabalot, ito na yung may mga may-ari na. At pagkatapos ka ng ilang minuto, ayan, bit-bit ko na ang Angus beef. So, Angus beef, nabili. Ano ba yan? Bakit ako nabubulol? Angus beef. At dahil magkatabi lang ang Carnivora at ang Mang Inasal, ayan, lumapit na rin ako sa Mang Inasal. Dahil sila babe, ang anak ko at si papa ay hindi pa nakapag-lunch. At dahil late na rin, kailangan ko na bumili ng pang-lunch nila. So, kaya naman, nag-stop na rin ako dito at bumili na ng pang-lunch. Dahil alam ko rin na maghihintay ako, bumili na rin ako ng isang Pepsi para sa akin para naman habang naghihintay ako, mayroon akong iniinom. Hindi na nga pala ako nag-order ng pagkain para sa akin dahil kung mapansin nyo or kung maalala nyo sa first video ay kumain na ako ng lunch sa 7-Eleven ng early. Ayan, kaya naman tulala si Inday nyo. Dito na rin ako pumasok sa may aircon area para naman magpalamig-lamig din kasi may aircon na, may fan pa, o diba? Pagkatapos nga ng ilang minuto, ayan na, nakalabas ng pagkain at ready na ako umuwi dahil may pupuntahan pa ako na iba pang lugar para sa iba ko pang kailangan. At mabuti nga lang dahil ang Carnivora may binigay na bag, kaya naman easy lang sa akin na ipasok ang pagkain. Nakasakay na nga rin ako ulit ng e-trike papunta ng Robinson. Yes po, pupunta po ako ng Robinson. Kailangan ko mag-stop over sa Robinson at ayan, ang nakikita nyong building na yan po ay ang Robinson dito sa Boracay. Agad nga ako dumiretso sa Robinson Supermarket dahil dito rin ako mamimili ng iba pang meat like Chundori fish and iba pa. Ang maganda dito sa Robinson kasi mayroon silang sariling laundry. Mayroon din sila palaroan station para sa mga bata dito lang sa harap ng supermarket. At narito na nga ang kanilang mga meats. O ayan, 'di ba? May ham, may salami, may cheese, at marami pang iba. Ito naman ang aming Bella na laging excited tuwing papasok kami ng bahay or tuwing lalabas kami, lagi siyang excited sa paghihintay sa amin. Kahampang siya. Hi! Bella! Bella! Ito pala ang hiwa ng Angus beef na nabili ko. So, ito yung beef na gustong-gusto ni babe. Ito ang mga hiwa nila. So, kinuha or nabili ko ang 4 na piraso since 4 kami dito sa bahay. So, yan. Gustong-gusto ni babe ang steak na to. So, maybe sa mga masusunod na araw, dinner kami with Angus steak. Masaya si babe dahil ito na nga, meron na kaming Angus beef na gusto niyang kainin. Ayan.